Ako si Maria at ito ang aking kwento. Five years later, kailangan mo ayusin ang problemang to, Jeremy. Huwag mong kalilimutan may obligasyon ka. Pinilig ni Jeremy ang ulo at nalagok ang lamang alak ng hawak na baso. Paulit-ulit niyang naririnig ang boses na yun sa kanyang isip. Ang boses ng kanyang madrasta, paulit-ulit tong nag-uutos at nagdidikta sa mga bagay na kailangan niyang gawin, na para bang isa pa rin siyang bata na kailangan pasunurin. Di maipinta ang mukha, nilibot niyang tingin sa paligid. Nakakabinging ingay sa paligid, isa to sa dahilan, kaya di siya mahilig dumalo sa gantong klase na events. Maingay, nakakairita. Bilang CEO at tagapagmana ng Crawford Industry, ang nangungunang kumpanya sa larangan ng artificial intelligence, may mabigat na obligasyon sa Jeremy na kailangan patunayan. Di lamang sa pamilya niya, kundi sa buong mundo. Kilalaman bilang maraming napatunayan at narating para sa kanya, kulang pang lahat ng natamo niya. Gusto pa niyang umunlad. Lumapit ang sekretary ni Jeremy na si Lucia upang magbigay ng balita sa kanya. Sir, narito ng CEO ng Whitman Company. Nakita ko siya kanina lang na dumating. Tumango si Jeremy sa babae. Sige Luisa, salamat sa impormasyon. Pagkatapos mabigay ng balita, magalang na nagpaalam ang babae sa kanya. Hinanap ng kanyang mata sa paligid ang CEO ng Whitman Company, si Mr. Whitman. Isang kilalang negosyante na may malaking potensyal sa artificial intelligence. Mahirap tong makausap at mahanap. Kaya kung totoong naritong lalaki sa party na to ay di dapat palagpasin ng pagkakataong makausap to. Pumilig ang ulo ni Jeremy nang may mahagip na tingin ng kanyang mata. Pumihit siyang muli pagawi sa pwesto ng pamilyar na babae na kanyang nakita. Ferlita? Nang bahagyang humarap sa kanyang gawing babae, nanigas ang kanyang katawan sa pagkabigla. Tama siya, si Ferlita ito ang kanyang ex-fiancé. Habang lumalakad si Ferlita, di mapigilan ni Jeremy ang sundan ang bawat galaw nito. Sobrang pagpipigal na wag hawiin ng mga taong humaharang sa daanan niya para lang makitang mabuti ang sinusundan niyang dalaga. Sa bawat galaw ni Ferlita, siya namang kislap na makinis at maputi nitong balat. Ang v-neck dress na suot niya ay humahapit sa balingkinitan at perpekto niyang katawan. Sa kanyang bawat pananalita na may kasabay na mahinang pagtawa, ngiti, nagatid ng kakaibang pakiramdam sa dibdib ni Jeremy. She looked more mature and even more beautiful than she had 5 years ago. Her features became sharpened. Her eyes held a depth that hadn't possessed before. The familiar warmth of her smile was gone. Ang tawa nito'y walang bahid ng kainosentihan. Wala nang tamis. Nang may dumaang waiter, kinuha si Jeremy ng malamig na champagne mula dito. Malaki ang hakbang, nilapitan nito si Ferlita. Ferlita! Lumingon si Ferlita nang marinig ang malamig at pamilyar na boses. Oh, Mr. Crawford, nice to see you again. Her tone sounds flat and no emotion. Tulad ng kanyang mata, wala ring emosyon. Di inaasahan ni Jeremy ang malamig na pagbati ni Ferlita. Ang inaasahan niya makakakita siya ng konting emosyon sa babae. Kahit galit, inis, but looking at her now, parang wala tong pakialam sa muli nilang pagkikita. Inabot na ni Jeremy dito ang champagne na hawak. May parte sa lalaking gusto pang makausap si Ferlita ng matagal. Wanna have a drink? Saglit lang tinapunan ni Ferlita ang hawak ni Jeremy. No, thank you. Tumiim ang bagang ni Jeremy. Ang kislap ng mga mata ni Ferlita tuwing kausap niya noon, wala na. Ang magandang ngiti na parang laging nakanda para sa kanya noon, hindi na niya nakita. Wala siyang makitang kasiyahan sa maliit at magandang mukha ng babae. Wala maski katiting pa. No, thank you. Lihim umigting ang kanyang panga. Ang paraan ng pagsagot ni Ferlita ay paraan nito upang tapusin ang usapan nilang dalawa. Sa kanilang dalawa mukhang siya lang may gustong tumagal ang usapan nila. Bumuntong hininga si Jeremy, lumapit kay Ferlita, ngunit umurong ang babae. Ferlita, nakadumang lalaki ng inis ngunit hindi niya to pinahalata. Bakit, Mr. Crawford? May kailangan ka pang sabihin? May kailangan pa ba tayong pag-usapan? Tanong ni Ferlita. Pinagdiinan ng pagtawag ng Mr. Crawford sa karap. Nothing, Jeremy said firmly. Tamang babae, wala na silang dapat pag-usapan. Otomatikong kumunot ang noon niya na may isang matangkad na lalaki ang lumapit kay Ferlita. Baby! Masayang niyakap si Ferlita ng lalaki. Hinalikan pa nito ang babae sa pisngi. Kanina ka pa ba? Akala ko ba di ka makakarating? E di sana sinundo kita. Malambing na kausap ng lalaki. Gumuhit ang matamis ng ngiti sa labi ni Ferlita.
Ngiting hindi nakuha ni Jeremy sa babae kanina. Nakadama siya ng inis. Kumikinang pa mga mata nito habang nakatingala at nakatitig sa lalaking kayakap. Para nag-uusap ang kanilang mga mata. Pinilit pa ni Jeremy panatilihin ang composure ngunit ang totoo, nakadarama ng lalaki ng pagkairita. Sinong lalaking to at bakit mukha siyang masaya? Mahinang pinisil ni Ferlita ang pisngi ng kayakap. How sweet of you, baby. Alam mo naman, hindi ko po pwedeng iwan si Jasmine basta-basta, hindi ba? May kasiyahan at mahinang tawa pang sambit ng babae. Jeremy tilted his head, trying to maintain a calm demeanor despite the inexplicable pang on his chest. Seeing her talking while smiling with another man is giving me a sore sight. Dapat kanina pa siya umalis. Pero di magawang ihakbang ng lalaki ang paapalayo sa dalawa. Kahit di niya gustong nakakita, inintay niyang matapos ang pag-uusap ng dalawa. Sino siya? At ano ang relasyon ninyong dalawa? Malamig na tanong ni Jeremy na nakatingin lamang kay Ferlita ang mga mata. Di siya nakatiis. Nagawa niyang magtanong ng kalmado sa kabila ng kanyang inis. Kahit halatang may relasyon ng dalawa, gusto pa rin niyang marinig ang sagot kay Ferlita. Nag-isang linya ang kili ni Ferlita sa inis. Napansin agad ni Jeremy ang ginawa ni Ferlita at mukhang di nito nagustuhan ang tanong niya. Nahalata na lalaking kasama ni Ferlita ang tensyon na namamagitan sa dalawa kahit siya na mismo nagpakilala. Nakangiting nilahad ng lalaki ang kamay. I am Dexter Whitman, CEO of Whitman Company. Nice meeting you, Mr. Jeremy Crawford. Matagal nang kilala ni Dexter si Jeremy. Sinong hindi nakakakilala sa isa sa sikat na bilyonaryo sa bansa. Kumunot ang noon ni Jeremy. Kung ganon, ang taong to pala ang potential investor na kailangan niya makausap. Saglit lang tinapunan ni Jeremy ng tingin ang kamay ng lalaki. Bumaling muli siya kay Ferlita na ngayon halatang inis na. Taas no at may katatagan na hinarap ni Ferlita sa Jeremy. Walang emosyon tong sinagot. Di mo na kailangan malaman kung sino at kaano-ano kung kasama ko, Mr. Crawford. Kung sino man kasama ko, wala kang pakialam. Na makuha mong shares na magulang ko at niloko mo ko, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Sa sunod na magkita tayo at magkasalubong, magpanggap na lang tayong hindi magkakilala. Nagdagis ang bagang ni Jeremy. Umahon ng samot-saring emosyon na ngayon lamang ulit na naramdaman sa nakalipas na 5 taon. Seeing his ex-fiancé brought back those emotions he thought were gone for good. Di nagsalita si Jeremy pagkatapos sabihin ni Ferlita yon. Nanatiling nakapinid ang labi nito habang malamig na mata ay nakatingin sa kanya. Katulad noon, di mabasa ni Ferlita ang emosyon sa gwapo nitong mukha o magiglalaro sa isipan nito. Kaya hindi masabi ni Ferlita kung nagulat ba ito o hindi sa ginawa niyang pagsagot. Pero sigurado siya sa isang bagay, hindi ang pagkikita lang ito ang makapagpapalabas ng emosyon ng ex-fiancé niya. Hindi ni Ferlita na malayan, nakakuyom na pala ang kamao habang nakikipaglaban ng tingin sa lalaking kaharap. Pinilit ng dalagang tatagan at ipakita na hindi siya apektado sa muli nilang pagkikita. Subalit nagsisimula na siyang makadama ng sakit at galit. Lahat ng masasakit na alaalang dinulot ni Jeremy sa kanya, dumali na at rumaragasa na parang tubig sa bilis. Galit ako sa kanya, sigaw ng utak niya. Naghahatid kay Ferlita ng Ines ang katotohanan na kailangan ng Whitman Company ang kooperasyon ng Crawford Industry upang mapaganda at umunlad ang kasalukuyang research na ginagawa nila. Dumagdag sa kanyang Ines ang di nito magtanggap sa nakalahad na para ni Dexter. Talagang magaspang ang ugali ni Jeremy. Wala itong pagbabago. It's nice to meet you too, Mr. Dexter. Ana Jeremy nang di tinanggap ang kamay ni Dexter. Ang mata nito'y napako lang sa babaeng kaharap. Pinigilan ni Ferlita ang sariling ikutan to ng mata. Anong tinitingin-tingin ng lalaking to? Di ba to tinablan sa sinabi niya kanina? Ibang klase talagang katigasan ng mukha nito. I believe you propose a business corporation with our company. Are we going to discuss it now? Di maitagong galak na tanong ni Dexter. Pareho nilang kailangan ng kooperasyon ng kumpanya ng isa't isa. Mabuti nang magkausap silang dalawa. Yes, a business proposal that anyone would accept, Mr. Dexter. Sagot ni Jeremy dito, ngunit nasa babaeng kaharap na katingin. Matiim ang tingin dito. Simple lang ang gusto ko, Mr. Whitman. Let us buy the Whitman Company. Bibilhin ko to ng 10 doble. Umakyat ang dugo ni Ferlita sa ulo sa narinig. Napakayabang talaga ng lalaking to. Excuse me, Mr. Crawford. Dugot, pawis at utak ang puhunan namin para maito yung Whitman Company. Kaya hindi namin to ibebenta sa kahit kanino.
At kung yan ang pag-uusapan natin, ang gusto mong pagbili sa Whitman Company, tinatapos na namin ang usapang to. She shot back politely at Jeremy. Bakas ang pagkagulat sa mukha nito. Mukhang di inaasahan na hindi lamang siya nobya ni Dexter. Well, he's wrong. Ang desisyon niya ay mahalaga sa Whitman Company dahil sila ni Dexter ay magkasosyo sa negosyo. Di namin bibenta ang Whitman Company at di rin namin kailangan makipag-corporate sa inyo. Sa tingin ko, wala nang dapat pag-usapan pa dahil magkaiba ang gusto ng ating bawat partido. Sinadyang bumaling ni Ferlita kay Dexter at malambing na tumingin. Baby, I wanna go home. Formal lang nagpaalam si Dexter, pigil na wag mapakamot sa kilay. Ang hirap malapit sa dalawang batong nag-uumputan. Nice to meet you, Mr. Crawford. While we appreciate the opportunity to discuss this proposal, it seems our companies have differing visions for the future. Aalis na kami. Tinalikuran nila si Jeremy at hindi na nilingon pa. Dama ni Ferlita ang malamig at nanonoot na tingin ng lalaki mula sa kanyang likuran. Ang makasamang lalaki sa masikip na lugar gaya nito nakakasuka. Di na dapat pang mag-cruise ang landas nilang dalawa dahil alam niya, delubyo lang hatid nito sa buhay niya. Ferlita! Hinilang Dexter ang kamay ni Ferlita na may hawak sa kanya. You're shaking. Puna ng binata na may pag-aalala. Ah, ganun ba? Binawi ni Ferlita ang kamay sa binata. Kumuyom ang kamao ng dalaga. Tama si Dexter. Nanginginig siya. Ang kapal na mukha ng Jeremy na yon at tatanungin ako kung sinong kasama ko. Sino ba siya sa akala niya? Pati Whitman Company gusto nitong bilhin para ano? Pamukha sa atin na mas mayaman siya? Nakakagalit ang kayabangan nito. Calm down, okay? Sa tingin ko, nagbibiro lamang siya kanina. Biro? Lalong nairita si Ferlita. You don't know him well, Dexter. Masama talagang lalaking yun, hindi siya marunong magbiro. Alam niya rin paano mapapaikot ang mga tao sa palad niya. Katulad ng ginawa niya sa akin noon. Mapait siyang umiti. Muling nabuhay ang galit sa puso niya. My answer is no, Dexter. Hindi ako papayag makipag-corporate sa kumpanya ng mga Crawford. Napahilot sa sentido ang binata sa matigas na pagtanggi ni Ferlita. Dahil nasira ng gabi niya, nagpa siya siyang umuwi ng mas maaga. Salamat nga pala sa pagpapanggap na nobyo ko kanina sa harapan niya. You're always welcome, Ferlita. Pero bakit may ginawa sa harapan niya? Anong dahilan? Nagdududang tumingin si Dexter kay Ferlita. Don't tell me. Kung iniisip mong may nararamdaman pa ako sa kanya, nagkakamali ka. Gusto ko lang ipakita sa kanya na sumaya ako sa iba, sa kabila ng ginawa niya sa akin noon, na hindi lang siyang lalaki sa mundo na minahal ko. Mataring na sagot ni Ferlita na kinatawa ng binata. Anong tinatawa-tawa mo dyan, ha? Totoo naman nakamove on na ako sa kanya. Wala ako ibang nararamdaman sa kanya kundi galit. Kapag naalala kong ginawa niyang pananakit sa akin noon, talagang kumukulo ang dugo ko. Uminto ang kotse ni Dexter sa harapan ng gate kung saan nakatira sina Ferlita. Thank you sa paghatid, Dexter. You're always welcome, Ferlita. Papahatid ko na lang kotse mo rito sa driver bukas ng umaga. Bago bumaba si Ferlita, pinigilan siya ni Dexter sa kamay. You know how much I love you, right? Alam mong gagawin kong lahat para sa inyo ni Jasmine. Kapag ako ang pinili mong mahalin, hindi kita sasaktan. Mamahalin kita ng totoo. Di ako gagawa ng bagay na ikasasakit mo. Bakit hindi na lang ako, Ferlita? Puno ng pagmamahal at pagmamakaawa ang mga mata ng binata habang nakatingin sa babaeng mahal na mahal niya. Iniwas ni Ferlita ang tingin. Dama niya ang sinseridad sa mga salita at tingin ni Dexter. Subalit di niya kayang magmahal ng iba. Sinubukan niya noon ngunit nabigo siya. Siguro hindi pa tong tamang panahon para buksan ang puso niya sa iba. Bigyan mo ako ng pagkakataong mahalin at makapasok sa buhay ninyo ni Jasmine. Nangangako ko na hindi mo pagsisisihan, Ferlita. Handa ako maging tamang lalaki para sa'yo. Katulad ng dati, nakikita ni Ferlita na sobra siyang mahal ng binata. Hindi yun nagbago hanggang ngayon. Ibang-iba si Dexter kapag nagseseryosong magsabi ng damdamin. Malabo sa palabirong kaibigan nakakasama niya palagi. Bumantong hininga si Ferlita. Hindi tong unang beses na nagtapat sa kanya ang binata. College pa lang sila, inamin na nito sa kanya ang tunay na damdamin. Ilang rejection na nga ang natanggap nito mula sa kanya, subalit di pa rin to sumusuko hanggang ngayon. I'm sorry, Dexter, pero hanggang kaibigan lang kaya kong ibigay sa'yo. Nang hilahin ni Ferlita ang kamay, nakita niya kung paanong bumalating ang sakit sa mukha nito. Sige, mauna na ako sa'yo. Mag-ingat ka sa pagmamaneho. Paalam niya bago bumaba.
Sa kanyang pagpasok, duman niya rin ang nakasunod nitong tingin sa kanya upang siguraduhin makakapasok siya ng ligtas. Nahahapong sumandal si Ferlita sa pintuan nang magpasok sa kanilang bahay. Ang bigat ng dibdib niya. Di naman niya gustong saktan si Dexter, pero di rin naman niya gusto itong paasahin. Mas mabuti nang tapatin niya to sa katotohanan kaysa paniwalain na kaya niyang bigyan to ng pag-asa at lugar sa puso niya. Umiga siya sa kama at pagkatapos maligo. Di niya mabilang kung ilang beses siyang bumuntong hininga. Bawat hininga ni Ferlita parang nagdadala na mabigat na pasanin. Inaasahan naman niya magkikita sila ni Jeremy sa event. Sa katunayan, inihanda niyang sarili na makaharap ang lalaki. Subalit di pala yun ganun kadali, katulad ng inaakala niya. Totoo nga ang kasabihan, kahit ano pang gawing limot na sakit o nakaraan, babalik at maalala mo pa rin to. Mapait na ngumiti si Ferlita nang maalala ang unang araw na nakita at minahal niya si Jeremy. Alaalang naging isang bangungot para sa kanya noon. Flashback. Napahinto si Ferlita sa paglabas ng gate na makitang may kotseng huminto sa tapat ng kanilang bahay. Base sa brand nito, alam ng dalagitang mayaman ng sakay ng sasakyan na huminto. Unang natuon ang mata niya sa kulay itim at makintab na sapatos ng lalaking bumaba. Na mag-angat si Ferlita ng tingin, hindi napigilan ng dalagita na mapaawang ang labi habang nakatingin sa mukha ng lalaking bumaba. Napakagwapo ng lalaki. Parang bituin ng kulay lupang mga mata ng lalaki, kumikistap sa kanyang paningin. Matapang ang features ng gwapong mukha nito, kahit sining napapalingon sa angkin nitong kakisigan. Sa bawat paglakad at pakakbang, sumisigaw ang malakas na aura at malakas nitong personalidad. Lalo pang lumakas ang dating ng lalaki. Nagmamadali tumakbo si Ferlita pabalik sa loob ng kanilang bahay. Panay ang sunod niya sa tingin sa lalaki hanggang sa makarating ito sa study room ng kanyang magulang. Dinikit ng dalagita ang tenga sa pinto para pagigihan ang pakikinig sa usapan ng mga to. Gusto niya rin ang boses ng lalaki, malaki at buo. Lalaking-lalaki ang dating. Narinig niyang pinag-uusapan ng mga to ang tungkol sa shares. Muntik na ang mangungod si Ferlita sa marmol nang biglang bumukas ang pinto. Mabuti nilang nasalo ang dalagita ng matigas at malakas na braso. Pasensya na po. Nagmamadali siyang humiwalay sa lalaki, tsaka mabilis na tumakbo palayo sa sobra niyang hiya. Narinig pa ng dalagita ang tawa ng mommy at daddy niya habang papalayo siya. Sumandal si Ferlita sa gilid ng pader nang makalayo na rito. Hindi normal ang tibok ng kanyang puso, mabilis at malakas ito. Nagkakarirahan to at dumadagundong sa bilis. Dahan-dahan siyang sumilip sa bintana para silipin ang lalaki. Naglabas ng pakete ng sigarilyo, nagsindi, humitit ito at saka nagpakawala ng usok. Nang tumingin to sa gawin ni Ferlita, ngumiti ito habang napapailing. Parang sinasabi na, nakikita kita. Umawak si Ferlita sa dibdib na ngayon para nang gustong kumawala sa katawan niya. Nginitian niya ako. Masayang tili ng isipan niya. Simula nung araw na yon, madalas nang magpunta ang lalaki sa bahay ng mga wetman. Nalaman ni Ferlita na ito pala ay si Jeremy Crawford, ang tagapagmana ng Crawford Industry. Bakit di mo siya lapitan at kausapin, anak? Jeremy is a good person. Di mo kailangan matakot sa kanya. Nasa boses ng mami ni Ferlita ang panunodso habang nakatingin sa anak. Nahiya ako, mami. Tumawag ang daddy at mommy ni Ferlita kaya't napangusong dalagita. Agad naman nilang niyakap ang anak at sinabing, hayaan mo anak. Pinapangako namin ng daddy mong magiging masaya ka. Makukuha mo ang bagay na gusto mo. 3 taon ang lumipas, walang hinto sa pag-iyak si Ferlita habang nakatingin sa punton ng kanyang magulang. Padilim na, mukhang bubuhos pa ang malakas na ulan upang sumabay sa mabigat na dinadala niyang sakit. Iniwan siya ng mga magulang. Namatay ang mga to sa isang aksidente. Iniwan na siya ng mga to at wala sila para gabayan siya. Daddy, Mommy, bakit niyo ako iniwan? Humahagulhol siya sa sakit. Di pa ako handang maiwan mag-isa pero anong magagawa niya? Wala na. Basang-basa si Ferlita nang umuwi sa bahay. Katulad niya sina Marvin at Dexter nagluluksa sa kanilang pagkamatay. Masakit din para sa kanila na mawala ang mga magulang ni Ferlita dahil naging malapit sila dito. Malungkot niyang niyakap ang family picture nila kung saan masaya silang magkakasama at buo pa. Bakit kasi sabay niyo akong iniwan? Ang sabi ninyo hindi niyo ako iiwan.
Ang sabi ninyo, manatili kayo sa tabi ko hanggang makasal ako. Hindi ko man lang nasabi kung gaano ko kayo kamahal. Di ko man lang kayo niyakap. Napakasakit palang mawala ng magulang. Ferlita, alam kong masakit ang pagkawala ni tita at tito. Pero wag mong hahayaang lamunin ka ng lungkot. Di sila matutuwa na nakikitang nagkakaganito ka. Ilang araw nang hindi pumapasok si Ferlita. Walang ginawa ang dalaga kundi umiyak, damdamin ang pagkawala ng magulang niya. Hindi niya kaya mag-isa, nangungulila siya. Ngunit sa kabilang banda, tama mga kaibigan niya. Di matutuwa ang mga magulang niya na makita siyang ganito. Habang itinatabi ni Ferlita ang lumang mga kagamitan nila sa study room, umagaw sa kanyang pansin na isang brown envelope kung saan nakalagay ang pangalan niya. Ganoon na lamang ang pagturo ng kanyang luha nang mabasa ang nilalaman nito. Isa tong contract tungkol sa pagbibigay ng shares ng kanyang mga magulang kay Jeremy para makuha nito ang peso bilang CEO ng Crawford Company at matalo iba pang kalaban nito sa posisyon at ang kapalit ang pagpapakasal sa kanya ni Jeremy. Hayaan mo anak, pinapangako namin ng daddy mo na magiging masaya ka. Makukuha mo ang mga bagay na gusto mo. Naalala ni Ferlita ang sinabi sa kanya ng mga magulang bago pumanaw ang mga to. Ito pala ang ibig nilang sabihin na magiging masaya siya dahil makakamit niya na ang gusto at pangarap niya. At sa Jeremy yon. Alam pala ng kanyang mga magulang ang nararamdaman niya para sa binata. Mommy? Daddy? Niyakap ng dalaga ang contract at umiyak. Naghalo ang lungkot, pasasalamat at tuwa sa puso niya. Malungkot man siya sa pagkawala ng magulang niya, nagpapasalamat naman siya dahil mahal na mahal siya ng mga to at iniisip pa makapagpapasaya sa kanya. Hanggang sa huli ako pa rin ang iniisip ninyo. Talagang mahal na mahal ninyo ako. End of flashback. Malungkot nang umiti si Ferlita nang maalala ang magulang. Ginawa ng mga tong lahat para makuha niya ang gusto niya at sumaya. Pero sa bandang huli masasaktan lang pala siya. Ano kaya ang mga sumunod na nangyari sa muling pagkikita ni Jeremiah at Ferlita? Bakit kaya tila apektado si Jeremy pagkakita sa dalaga? May nararamdaman pa ba ito kay Ferlita? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.